Maligayang pagbabalik sa Ray Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Codename Banshee na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa dating government employee na ginulo ng mga CIA agents pero wala silang kaalam-alam na ito pala ay isang napakalupit na assassin. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsimula ang pelikulang ito sa isang babaeng ahente ng CIA na nagngangalang Delilah, na kilala rin sa codename na Banshee. Sa oras na iyon, nakikipag-usap siya sa kanyang amo, isang babae, tungkol sa ilang masamang bagay na ginawa ng kanyang ama, si Jeremy, at ng kanyang kaibigang si Caleb sa isang misyon. Naakusahan silang nagbigay ng isang importanteng sikreto ng mga Amerikano sa mga Russians. Kaya, kumuha ang CIA ng isang malakas na tao na nagngangalang Anthony Green, na dating nasa Special Forces, para tanggalin sila. Sa pag-atake ni Green, nabaril si Jeremy at hindi na nga siya nakaligtas pa. At si Caleb naman ay nakatakas at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Sinusubukan pa rin ng CIA na hanapin siya. Ngayon, ang amo ni Delilah, na nakakaalam na si Jeremy ay ang kanyang ama, ay iniisip na maaaring siya ay isang taksil na katulad niya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Delilah doon, kaya huminto siya sa pagiging ahente ng CIA, at gustong malaman ang katotohanan tungkol sa ginawa ng kanyang ama. Pagkalipas ng 5 taon, nagtatrabaho na ngayon si Delilah bilang isang propesyonal na mamamatay tao, at mayroon siyang kasamahan na si Kronos, isang dalubhasa sa teknolohiya, na tumutulong sa kanya sa bawat misyon. Gumawa sila ng isang mahusay na koponan, at si Delilah ay talagang mahusay sa paglusot sa mga gwardya at maabot ang kanyang target. Ngunit isang araw, nang makarating siya sa kanyang lokasyon ng misyon, nabigla siya nang malaman na ang kanyang target ay nakuha ni Green at ng kanyang grupo. Sa oras na iyon, sinubukan ni Delilah na makipag-deal kay Green upang maibalik ang kanyang target, ngunit hiniling niya sa kanya na makuha si Caleb kapalit ng $1,000,000, na kaparehong halaga na dapat niyang bayaran para sa kanyang misyon. Gayunpaman, hindi ito mapapayag ni Delilah dahil isa si Caleb sa kanyang pinakamalapit na kaibigan. Pagkatapos, nagpasya si Green na sundan si Delilah. Ngunit sa kabutihang palad, nakatakas siya pagkatapos na harapin ang ilan sa mga alipors ni Green. Doon, tinulungan siya ni Kronos sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa kung nasaan ang mga kaaway at kung paano sila maiiwasan. Samantala, si Green, na napagtanto na nakatakas si Delilah, ay nagutos sa kanyang mga tauhan na alamin kung sino ang tumutulong sa kanya mula sa likod ng mga eksena. Sa kanyang pag-uwi, si Delilah ay nagmamaneho ng kanyang sasakyan at biglang naalala ang mga masasayang pagkakataon na kasama niya ang kanyang ama at si Caleb noong nakaraan. Pagkatapos ay nagpasya siyang hanapin si Caleb dahil kailangan niya ang tulong nito para harapin si Green, na 5 taon nang naghabol sa kanya. Noong panahong iyon, nakipag-ugnayan din si Delilah kay Kronos at tinanong siya na alamin kung nasaan si Caleb. Hindi nagtagal at nahanap na ni Kronos ang tahanan ni Caleb sa isang liblib na bayan at nadiskubreng nagtatrabaho na ngayon ang kaibigan ni Jeremy sa isang bar. Sa alaala ni Delilah, si Caleb ang nagturo sa kanya ng maraming kasanayan para maging isang propesyonal na assassin. Nang makilala niya si Caleb sa bar kung saan siya nagtatrabaho, sinabi nito sa kanya na sinusubukan pa rin siyang hanapin ni Green. Hiniling din niya sa kanila na magsama-sama para harapin si Green, na gustong saktan silang dalawa. Pagkatapos ng pag-uusap na ito, inimbitahan ni Caleb si Delilah sa kanyang bahay, kung saan siya nakatira ng mag-isa kasama ang kanyang anak na babae, si Hailey, dahil ang kanyang asawa ay pumanaw ilang taon na ang nakararaan. Pagdating ni Delilah sa bahay ni Caleb, mukhang hindi masyadong masaya si Hailey sa pagkakaroon ng estranghero at tinutukan pa ng baril si Delilah. Doon, kinailangan ni Caleb na pakalmayan ang kanyang anak at inanyayahan si Delilah sa loob ng bahay. Samantala, abala si Kronos sa paglalaro ng online poker nang magkaroon siya ng malaking sorpresa. Di nagtagal, nagpakita si Green at ang kanyang mga barkada at hiniling kay Kronos na tulungan silang mahuli sina Delilah at Caleb. Nagbanta pa sila na sasaktan si Kronos kapag sinabi niyang hindi. Pakiramdam na nakulong, at ubiling pumayag si Kronos na tulungan si Green. Bumalik sa bahay ni Caleb habang naghahapunan, naghinala pa rin si Hailey kay Delilah. Inimbitahan ni Caleb si Delilah para siguraduhing hindi siya magdudulot ng gulo para sa kanya.
Sa oras na iyon ay maraming tanong si Hailey kay Delilah, na ikinainis ni Caleb, at kalaunan ay pinapanta niya ito sa kanyang silid. Bagamat naiinis siya rito, tuluyang iniwan ni Hailey sina Caleb at Delilah. Tinanong ni Delilah si Caleb kung paano namatay ang kanyang ama sa kamay ni Green. Tila nag-aalangan si Caleb na ibahagi ang kwento at iminungkahi na tanungin ni Delilah ng direkta si Green. Dahil hindi niya nakuha ang sagot na gusto niya, naging mas determinado si Delilah na habulin si Green para malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa kasamaang palad, tumanggi si Caleb na tulungan si Delilah laban kay Green, dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ni Hailey. Sa halip, binigyan niya si Delilah ng ilang mga file na may kaugnayan sa insidente na humantong sa pagkamatay ni Jeremy, na nagpapaalala sa kanya ng misyon na ginawa nila ng ama ni Delilah para sa CIA. Dati-rati, nakasalubong ni Caleb at Jeremy ang isang mayamang babae na humiling sa kanila na maging bodyguard niya dahil nasa panganib siya sa isang delikadong mafia group. Noong una, ayaw tumulong ni Caleb, ngunit nang mapagtanto niya kung gaano kadelikado ang mafia at may mahalagang sikretong impormasyon ang babae, pumayag siyang protektahan siya para matiyak na hindi mahuhulog sa kamay ng mga kriminal ang sensitibong data. Ngayon, sa kasalukuyan, habang lumalapit ang umaga, abala pa rin si Delilah sa pag-aaral ng mga file na ibinigay sa kanya ni Caleb. Nagsimula siyang magtaka tungkol sa kinaroroonan ng bangkay ng kanyang ama, na hindi pa natagpuan. Naging dahilan ito upang maghinala siya na maaaring may pagkakataon na buhay pa ang kanyang ama at nagtatago kay Green. Nang marinig ito ni Caleb, iginiit niyang patay na nga si Jeremy, ngunit tumanggi siyang ibahagi ang mga detalye kung paano siya namatay, na nagmumungkahi na tanungin ni Delilah si Green tungkol dito. Sa usapan na ito, biglang sumulpot si Hailey. Ito ang nagtulak kay Caleb na mabilis na umalis para magtrabaho, iniwan ang kanyang anak na babae kasama si Delilah dahil nag-aalala siya na si Green at ang kanyang mga tauhan ay maaaring pumunta sa kanilang bahay. Gaya ng kanyang kinatatakutan, si Green at ang kanyang mga barkada ay patungo sa bahay ni Caleb matapos matagumpay na matuntun si Delilah sa tulong ni Cronus. Habang wala si Caleb sa trabaho, bumalik si Delilah sa pagrepaso sa mga file ng misyon na nagdedetalye sa mga plano nila ni Jeremy noon. Nagtulungan silang protektahan ang mayamang babae hanggang sa ligtas nilang maibigay ito sa CIA. Para sa mas mahusay na proteksyon. Gayunpaman, si Delilah ay naghahanap pa rin ng mga sagot tungkol sa pagkamatay ni Jeremy sa kasalukuyan. Medyo napagod, nagpahinga siya at nagsimulang tumingin sa ilang larawan ng pamilya ni Caleb na hindi pa niya nakita. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, biglang lumapit si Hailey kay Delilah at nagsimulang magtanong, nagdududa pa rin kung bakit pumunta si Delilah sa kanilang bahay. Doon, sinubukan ni Delilah na ipaliwanag sa anak ni Caleb na wala siyang masamang intensyon kay Caleb o kay Hailey. Samantala, sa bar na pinagtatrabahuhan ni Caleb, may napansin siyang tatlong kahina-hinala na mga customer. Nang mapagtanto na isa sa kanila ay miyembro ng grupo ni Green, agad na kinontak ni Caleb si Delilah at binalaan itong mag-ingat dahil binabantayan sila at may posibilidad na ang grupong ito ay patungo sa kanilang bahay. Matapos ang kanyang tawag kay Delilah, inilock ni Caleb ang pinto ng bar at hinarap ang tatlong kahina-hinalang bisita. Kasabay nito, pabalik sa bahay, katatapos lang makipag-usap ni Delilah kay Caleb sa telepono nang mamataan niya ang isang grupo ng mga armadong lalaki na papalapit sa bahay ni Caleb. Doon, hiniling ni Delilah kay Hailey na magtago sa isang silid, habang nagpasya siyang harapin ang grupo at pigilan sila hanggang sa makabalik si Caleb. Sa kasalukuyan, abala si Caleb sa pakikitungo sa mga tauhan ni Green sa bar. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Delilah na pigilan ang mga tauhan ni Green na pumasok sa bahay, ngunit dahil marami sila, hindi niya magawang patumbahin silang lahat. Dalawa sa mga tauhan ni Green ang kalaunan ay natagpuan ang pinagtataguan ni Hailey. Nang malapit na nilang saktan si Hailey, dumating si Caleb para iligtas siya, bagamat kinailangan niyang isakripisyo ang sarili niyang buhay matapos mabaril sa dibdib. Sa kabilang banda, pagkatapos na talunin ni Delilah ang iba pang mga tauhan ni Green, nakilala niya ang isang nagdadalamhating si Hailey, na nalulungkot sa kalagayan ng kanyang ama. Nadama rin ni Delilah ang kalungkutan, lalo na dahil naging kaibigan at tagapayo niya si Caleb, na nagtuturo sa kanya ng maraming kasanayan upang maging isang propesyonal na assassin. Bago pumanaw si Caleb, ipinagkatiwala niya si Hailey kay Delilah,
na hinihiling sa kanya na alagaan at sanayin ang kanyang anak na ipagtanggol ang sarili laban sa sinumang maaaring magtangkang saktan si Hailey. Alam niya na siya ay naging target ni Green. Matapos pumanaw si Caleb sa likod bahay, ibinahagi ni Delilah ang buong kwento tungkol kay Caleb. Dati siyang miyembro ng CIA. Ngunit ang organisasyon ay tumalikod sa kanya, na pinilit siyang magtago sa isang liblib at liblib na lugar, malayo sa iba. Ayon kay Delilah, sina Caleb, Jeremy, at ang kanyang sarili ay inakusahan ng pagtataksil sa CIA dahil nagbigay sila ng data ng nuclear code sa Russia sa pamamagitan ng isang mayamang babae na kanilang pinoprotektahan. Kinailangan ng CIA na kumuha ng mga assassin, na pinamumunuan ni Green, upang alisin sina Caleb at Jeremy, at kunin ang mahalagang data na ito. Ang plano ng CIA na patayin sila ay isang paraan para maalis si Caleb, na maraming alam sa mga sikreto ng organisasyon. Maaari siyang magdulot ng banta sa CIA sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga sikretong ito sa iba. Sa panahong ito, si Delilah, na tinarget din ni Green at ng kanyang mga tauhan, ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin tungkol sa kawalan ng sapat na mapagkukunan o tamang armas upang labanan ang kanyang mga kaaway. Nang marinig ito, inimbitahan ni Hailey si Delilah sa lihim na silid ni Caleb, kung saan nag-imbak siya ng iba't ibang armas na maaaring makatulong sa kanilang pakikipaglaban sa mga tauhan ni Green. Sa pamamagitan ng isang disenteng arsenal ng mga armas, si Delilah ngayon ay nagkaroon ng pag-asa sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Green. Sa isa pang pagkakataon, nag-uusap sina Delilah at Hailey nang bigla silang nagulat sa pagdating ni Green at ng kanyang grupo. Doon, mabilis na nagsimulang magplano sina Delilah at Hailey ng kanilang mga susunod na galaw, habang ang mga tauhan ni Green ay gumamit ng drone na nilagyan ng espesyal na thermal technology upang makita kung gaano karaming tao ang nasa bahay. Nang makatanggap ng report si Green na isa lang ang tao sa loob, na inakala niyang si Delilah, lumabas siya ng sasakyan habang hawak si Cronus bilang hostage. Sa kasamaang palad, wala nang naisip ni Green na hindi na nila mapapakinabangan si Cronus at pinatay siya. Sa loob ng bahay, handa na si Delilah sa kanyang baril at naisip ang barilin si Green para pigilan siya. Pero nag-alinlangan siya dahil siya lang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama 5 taon na ang nakararaan. Habang naghihintay si Green sa labas, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pumasok at tambangan si Delilah sa layuning subaybayan ang lahat mula sa kanyang sasakyan. Gayunpaman, nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon ng maglunsad ng pag-atake si Delilah habang sinubukan ng mga tauhan ni Green na pumasok sa bahay ni Caleb. Nagresulta ito sa isang shootout. Kasabay nito, sumama si Hailey sa pamamagitan ng pagkuha ng ilan sa mga tauhan ni Green mula sa itaas. Kahit na hindi siya sanay sa labanan, determinado si Hailey na protektahan ang kanyang tahanan at harangan ang sinumang sumusubok na pumasok. Sa malakas na pagtutulungan ni Delilah at Hailey, nagawa nilang talunin ang lahat ng tauhan ni Green. Sa sasakyan, nagulat si Green nang malaman niyang nagawa ni Delilah at Hailey na talunin ang kanyang koponan. Kaya sinabi niya sa kanyang mga babaeng subordinate, na walang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, na pumasok sa bahay at subukang tambangan sina Delilah at Hailey. Gayunpaman, ang mga nasasakupan ay nag-aatubili, ngunit sinunod nila ang utos ng kanilang amo. Maya-maya pa ay hinarap nila si Hailey sa taas, habang si Green ay humarap kay Delilah. Bagamat determinado si Hailey na manalo at kalaunan ay natalo ang mga tauhan ni Green, nahihirapan pa rin si Delilah sa pakikitungo kay Green. Sa kabutihang palad, nang si Delilah ay nasa isang mahirap na lugar at muntik nang mapatay ni Green, si Hailey ay sumaklolo sa kanya at binaril si Green, na tinapos ang pagbabanta. Sa huli, mukhang gaman ang loob ni Delilah at Hailey matapos matagumpay na talunin si Green at ang kanyang koponan, na humahabol sa kanilang dalawa. Noon ay ipinahayag ni Hailey ang kanyang determinasyon upang humingi ng paghihiganti sa CIA para sa pagkamatay ng kanyang ama. Hiniling niya kay Delilah na maging mentor niya para maging assassin tulad niya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.